So, ako nga po pala si Ryan at ako po'y narito kasama si JR para mangaral ng mabuting balita. So, yun po. Una sa lahat po, gusto kong i-share. Bakit kaya nandito ang tao sa mundo? Bakit kaya tayo nabubuhay dito? At ano yung purpose ng mga pagsubok at problema na nararanasan natin? And then, para maunawaan po natin yun, kailangan natin makilala muna ang Diyos. Sino po ba ang Diyos? Siya ang lumikha ng langit at lupa. So, sa loob ng 6 na araw, nilikha po ng Diyos ang lahat ng bagay. Kasama po ang tao. So, tayong tao po, nilikha po tayo ni Lord ayon sa kanyang sariling wangis. So, ibig sabihin po, kung ano ang kawangis ng Diyos, anong ginagawa ng Diyos, anong katangian ng Diyos, dapat lang na makita sa tao. Pero ang problema po, ang tao kasi nagkasala. So tayo ay bumagsak sa kasalanan, at sa pamagitan ng kasalanan na yon, yung wangis ng Diyos sa atin nasira. At dahil po doon, actually ang tao po, pupunta sa impyerno. So pag pupunta sa impyerno ang tao, ibig sabihin wala siyang pag-asang maligtas. So galit ang Diyos, ibig sabihin lang nun. Actually po, hindi naman talaga galit ang Diyos sa tao, kundi sa kasalanan ng ginagawa ng tao. Lahat po tayo nagkasala, kahit ako, kahit si JR, kahit sino, lahat po tayo nagkasala. So, alam niyo po ba, nang dumating ang Panginoong Jesus, sabi niya, ako ang daan, katotohanan at ang buhay. So, siya po ang daan upang tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan. So, siya po yung daan na kung saan makakalapit tayo sa Diyos. Siya po yung daan kung saan yung kasalanan ay nasisira. At dahil sa daan na yon, tayo ay maliligtas. And then, sabi niya po, kasi siya yung katotohanan. So, marami pong tao o mga sekta o grupo ng tao na nagsasabi, pag naniwala ka sa kanila, sumapi ka sa samaan nila. Alam niyo po ba sinasabi niya? Maliligtas kayo kasi nandun yung sila yung katotohanan, nasa kanilang katotohanan. Pero hindi po totoo yun. Ang Panginoong Jesus lang po ang katotohanan. So, kung ang Panginoong Jesus lang po ang katotohanan, siya lang po yung makakapagligtas sa atin. Siya lang yung may kakayanan na tayo'y patawarin, baguhin, at higit sa lahat, bigyan ng buhay na walang hanggan. So dito po sa lupa, kaya pong baguhin ng Diyos ang ating buhay. Kung yun ay kung willing tayo na tumanggap at magpasakop sa Kanya. Kaya po sinasabi ng Panginoong Jesus, ako ang buhay. Well, sinasabi po doon, ako ang buhay, kapagkat siya po ang nagbibigay ng buhay. At bukod sa buhay na binigay niya sa atin dito sa mundo, siya ay nag-aalay ng buhay para patawarin tayo sa kasalanan at bigyan tayo ng buhay na walang hanggan sa langit. So, at bilang Panguli po, sabi niya, wala nang ibang makakapagdala sa atin sa Ama, kundi siya lang. So, wala nang ibang makakapagdala. Ibig sabihin po, hindi na natin kailangan lumapit kay ganito para ipanalangin tayo, kay ganyan para ipanalangin tayo, kung hindi, sa Diyos. Sa Diyos po. Ibig sabihin, ang Diyos lang po ang kayang magdala sa atin sa langit. So, actually po, ang Diyos kasi, galit siya sa kasalanan ng tao. Pero kahit na siya galit, pinili niya magpatawad. Kaya sabi po ng Panginoon, ang sino mang humingi ng tawad sa Kanya, manampalataya sa Kanya, ay patatawarin at bibigyan ng buhay na walang hanggan. So, yun lang po. Ano pong dapat natin gawin? Una, ang pagtanggap sa Panginoong Jesus. Pangalawa, ay ang paglakad sa Kanyang kalooban, pananalangin, at pagsamba. So, kung tayo po ay handang humingi ng tawad sa Panginoon, tayo po ay manalangin. Panginoon, kami po ay dumudulog sa iyo at tumihingi ng tawad sa aming mga kasalanang nagawa.
So, babanggitin ko po ang isang panalangin at sumunod po kayo. At banggitin niyo po ang pangalan ninyo. Panginoon, ako po ay humihingi ng tawad sa aking mga kasalanan. Dito, magbabasa siya. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas. Maghari ka sa aking buhay, ngayon at magpakailanman. Salamat po sa pangalan ni Jesus, naming Diyos. Amen. Iniiwan ko, Panginoon, ang kapayapaan sa tahanang ito, kasaganahan at pagpapala, kaligtasan ni pagkaloob sa kanila. Thank you, Lord. This is our prayer in Jesus' name. Amen.